Okay, bro, yung pangalawang tanong ko bro ba, karugtong sa nito pero itong seryoso nito sa Sige. about kasi ito sa isang linggo na nagsimba kami ba, tapos Mm. yung pari noon ano, alam ko na kasalanan siguro ako dito na baka may kasalanan ako dito ba kasi may comment ako na bakit against sa kanya yung mga depensor Katoliko, yung mga like apologies, yung mga CFD, parang negatibo siya sa lahat. Every Sunday na magpunta kami magsimba. Tapos yun ang mga words na bakit ba every words bakit may kailangan may chapter and verse kung kailangan na parang sobrang talino daw, kalimutan daw ang Mm. Diyos. Kung ganun ang komentaryo, Narinig, ano pa ikaw nakita mismo dito. nakarinig niyan, bro? Tanong ko lang, Mark Dami, Anthony, ikaw mismo nakarinig niyan or baka narinig mo lang? dami kami, nagsimba kami sa harap talaga bro. Pero So ikaw, alam andun ko ka, na andun ka mismo? upo, alam ng partner ko na Hindi, na ano bro, bro, patay. bro, andun ka mismo, ikaw mismo ang nakarinig? Opo, marami kami. Okay, Marami okay. So kami. ano Pero sinabi ng pari, bro? bakit daw kailangan pa maghanap ng Biblia na may chapter and verse kung yung tingin sa sarili parang sobrang magaling at saka hindi Mm. na daw natingnan yung puso ng yung kadebate or kaharap mo na masasaktan. Hindi, wala Mm. ka daw Diyos na iniisip, bakit kailangan mo pang mapasakit ng pagbigkas mo sa mga chapter and verse? Kailangan pa bang ah, ah, tamaan yung damdamin ng kaharap mo? Ganun, parang ganun, bro. Okay. Isang Katoliko ang pumasok at nagtanong sa punto por punto at humihingi ng aming kasagutan. Kasi yung kanilang pare sa kanilang simbahan, matindi ang pagtutol sa mga CFD o Catholic Faith Defender. Dahil feeling daw masyado ng matalino, nakalimutan na ang Panginoon, puro hinahanap ang talata, saang talata, saang mababasa, pero hindi hinahanap yung puso nung nakakadialogo nila, kadebate nila. Actually, nakikita namin ang puso ng mga kadebate namin. Lalo na ako. Ako'y galing sa Protestante. Ako'y galing Seventh-day Adventist. Ilang taon din akong nakipagdiskusyon sa mga Katoliko. Pinakaunang CFD na kadiskusyon ko si Brother Wendell Talibong. Sumunod si Brother Tata Rosal. Marami na ako mga Katoliko na nakadebate, nakadiskusyon, marami na. Kaya alam ko ang puso ng mga Protestante. Alam mo, sa unang hakbang yan, gusto lamang nila na maka-convert. Kasi pag sila nakapag-convert, matutuwa si pastor. Siyempre hahanga sa kanila. Sa mga taga-ibang sekta, malaking bagay na hangaan ng mga kasamahan sa simbahan, malaking bagay na sa amin ang hangaan ng pastor. Na makita ng mga pastor namin na kami natututo sa mga itinuturo nila sa amin at tinatandaan namin ang kanilang mga paraan ng pagtuturo at ina-apply namin sa iba. Malaking bagay yan sa amin. Kabilang na doon yung mga strategy na itinuro sa amin. Yung mga patutsada effect. Halimbawa, sa Bisaya kasi may mga linya gaya ng ayaw ipahalata imong karatol. Huwag mong ipahalata na nararatol ka na. Isa yon. Yung ayaw sa kisi-kisi diha o diya kayong ano sa Tagalog nun is
Huwag ka munang mataranta dyan. Hmm? Yung mga ganyang linya, itinuturo din sa amin yan para gamitin namin kasi isa sa mga itinuro sa amin na malaking impact sa mga Katoliko yung patamaan ng kanilang ego. Kasi marami kasing Katoliko kasi mayayabang. Kaya kapag natamaan yung ego niyan, maaari, o kung hanggat maaari, pupusta pa yan eh. Mapikon, magmura. Pag nagmura, sabihin namin kaagad, tingnan nyo ang anak ng Diablo, nagmura na. Yan ang aming mga estilo. Kaya alam namin ang puso ng mga nakakausap namin. Walang ibang intensyon yan, kundi ang manalo sa diskusyon. Manalo, makakonvert. Yan ang kanila. Wala na silang pakialam kung totoo pa ba ang kanilang ipinaglalaban o mali na. Halimbawa ganito. Maglalabas ang CFD ng ebidensya. Sa halip na obserbaran muna at pag-aralan ng ebidensyang inilahad, ang gagawin namin, ibablock namin kaagad ang referensya. Automatic ibablock. Tapos sasabihin namin gawa lang yan ng tao. Kung maniwala, Katoliko rin gumawa niyan. Ganyan kami. Without double crossing na i-double cross yung mga binasa referensya, meron bang ibang referensyang sumasalungat dito? Yun. Wala sa amin yan. Ang sa amin lang, kontrahin na lang ng kontrahin, block na lang kung block. Ganyan sa amin, sa Protestante. So, the next day, sa halip na gawa ng paraan para mailantad ang totoong konteksto ng naturang libro, ang gagawin na pa namin is gagawin ng paraan para ipawalang bisa ang statement ng naturang libro without any valid reason. Yan ang ginagawa ng mga Protestante. Halimbawa na lang, yung pagpupumilit namin na ipalitaw na ang Katoliko ay tinatag ni Emperador Constantino. Isa yun. Pero, paghanapan kami ng ebidensya, saan mababasa na si Emperador Constantino nagtayo ng iglesia, wala kaming maipakita. Ang gagawin namin, ipipilit naming tanggapin na lang ng kalaban ng aming ina-assume. Sabihin na lang namin, tanggapin mo na lang kasi sana eh. Hindi pwede yun. Mali yun. Hindi pwedeng ipilit mong ipatanggap ang isang information na ikaw mismo alam mong mali ka. Bakit? Nung ako yung Seventh-day Adventist, alam kong mali yun eh. Bakit? Anong mga reason ko ba sinabi kong mali yun? Una, walang record in history na si Emperador Constantino ay nagtayo ng iglesia. Walang record na ganyan. Ang alam ko lang, ang ginawa ni Constantino, nagdeklara siya ng yung sa tawag doon yung ginawa niyang law, Edict of Milan. The Edict of Milan. Yung Edict of Milan, hindi iglesia yun. Hindi. Ang Edict of Milan ay isang batas kung saan pinapayagan ang Kristyanismo na magsagawa ng kanilang mga activity na walang nakikialam, walang humaharang na mga pagano, walang sino man. Binibigyan ba ng kalayaan na gawin ang kanilang mga seremonya, kanilang mga ritual ng malaya. Yun ang alam ko sa Edict of Milan. Nung Seventh-day Adventist pa ako, yan ang nauunawaan ko sa Edict of Milan. Kasi nung binanggit ng mga kasamahan ko na si Constantino daw tayo ng Iglesia Katolika, ang ginawa ko,
Naghanap ako. Walang ebidensya. May nagbanggit. Yung Edict of Milan, pinag-aralan ko yung Edict of Milan. Yun pala ay isang decree na ipinalaganap ni Emperador Constantino para bigyang kalayaan ang Kristyanismo na matagal ng panahon na inuusig. So yun ang kanilang parabang independence ba? Malaya na sila, gawin ang kanilang gusto. Ibig sabihin, may Kristyanismo na. Bago pa diniklara ang Edict of Milan, may Kristyanismo na, may iglesia na. Katunayan, alam namin mga Seventh-day Adventist na na-convert si Constantino sa Kristyanismo, nasa deathbed na siya. Nasa deathbed na siya. Kung siya ang nagtayo ng iglesia, ba't kailangan pa siyang i-convert? Ha? So, anong ginagawa ng mga SDA? Yung ginawa ni Julito Daig. Sa halip na tanggapin ng totoo na walang ebidensya, ang ginawa, gumawa ng peking ebidensya. Gaya na lang, para bang nagplanting na lang sila ba? Planting evidence. Yung article sa Wikipedia na Church of the Holy Sepulchre. Sa Wikipedia, may nakalagay doon affiliation Roman Catholic. Tapos sources, ang sources is Roman Catholic, tapos yung nagtayo ng Church of the Holy Sepulchre, Constantine. Gagawa ng parang diagram, ibablock nito, gagawa to ng box, to naman na box, connect. Pare-palito na si Constantino ang nagtayo ng Roman Catholic Church, in which mali. Bakit? Yung website na pinagkuhanan ng naturang article ay may-ari ng Roman Catholic, pero yung Roman Catholic lang nilagyan ng box, tapos nilagyan ng linya, kinonek doon sa founder ng Church of the Holy Sepulchre, si Constantino. Naisip ko, ang paniniwala ng mga Protestante sa term church o iglesia is not a building, kundi sa mga tao. Kasi akala namin mga Protestante, namin mga SDA, na ang turo ng Katoliko, pag sinabing iglesia o church, they are referring to the building, the cathedral, the capilla. Yun ang akala naming turo nila. Pero ang turo ng Katoliko, yung iglesia, yung mga tao. Pero iginigiit namin na yung iglesia sa kanila, yung building. In which, mali. So, kung sa puso lang naman, titingnan natin, talagang walang honesty. Tingnan nyo yung mga SDA dyan nakikipagdiskusyon. Nagko-congrats sa mga SDA na nagipagdebate sa amin, sa Katoliko. Kino-congrats sila. Congratulations, nilampaso nyo ang Catholic. Nilampaso, pero ba't sila ang nag-aaway-away? Tapos kami nilampaso, nagse-celebrate kami doon sa Naga, Cebu. Samantalang silang mga SDA nag-aaway-away, inaaway na ni Mitchell Bendillo si Alpihaba kasi sinabihan siyang natalo. Inaaway na naman ni Alpihaba itong si Alan Alperes kasi wala daw grado. Tapos inaway naman nito sa ni Ralph Lo Chavez kasi mayabang daw. Nag-aaway-away na sila, sira-siraan na. Sabi pa ng isang SDA naman, pag nakita niya si Alpihaba, suntukin daw niya sa mukha. O ano ng mga nagsipaglitawan sa kanilang mga bibig. Nag-aaway-away siya. Tapos sabihin ng isang SDA na si Dal Villanueva, congratulations, nanalo kayong lahat. Kung nanalo, dapat sana walang awayan. Dapat sana celebration, hindi awayan. Nangyari, awayan eh. Tapos magsisinungaling pa. Doon naman sa Cagayan de Oro, sa debate namin sa Cagayan de Oro, si Julito Daig, pinagalitan ni Jerry Laig. Tapos sasabihin pala, nag-celebrate daw sila. So,
kung puso lang ang pag-uusapan, puso ng protestante, wala sa ano yan eh. Wala sa honesty yan eh. Oh. Halimbawa, isa pang example, para mabigyan natin matastas na example ito. Yung sa nangyari doon sa sa Cebu, isang protestante naniniwala siya na ang pangalan daw ni Jesus ay kahit sa Bibliang Grego is Yeshua. Sabi ko naman, mayroon akong Biblia itong Greek. Nakalagay dito Jesus Christos. Yesu Kriston. Ito nakalagay dito. Meron ka bang Greek Bible na maipakita sa akin na ang pangalang Jesus ay nanatili sa pangalang Yeshua? Sabi niya wala. Ba't mo ipinipilit sa amin na yun talaga? Sabi niya, kasi hindi kailangan i-translate ang pangalan. Kung may mabasa ko na Anghel, yung kanya pangalan sa Grego, Abaddon, sa Hebreo naman is iba naman sa Hebreo, iba naman sa Grego. Paano ngayon yun? Sabi naman niya, hindi naman si Yeshua yun eh. Bakit pag ibang apostol, ginagamit nila pangalang Bisaya, pero pagdating kay Jesus, di ginagamit yung pangalang Bisaya, ginagamit Yeshua. Pero, para mabigyan naman ng diin, meron ka bang dokumentong maipakita na isang Greek Bible na ginamit, Yeshua pa rin? Wala talaga siyang maipakita. So kung puso lang naman ang titingnan, talagang hindi talaga maganda ang puso dahil ng mga protestante na nakikipagdiskusyon, wala namang ibang inisip yan kundi ang manalo. Kaya nga yung kanilang mga paggamit ng mga librong Katoliko, pinuputol-putol, iniiba yung konteksto, iniiba yung paliwanag. Kung tutuloy mo naman pagbasa, hindi naman tugma sa kanilang paliwanag. Pero bakit may mga pari na galit sa mga CFD? Ano yung kanilang mga dahilan? Panoorin nyo ito, pakinggan ninyo kung paano yan sinagot ni Brother John Ray. Well, kung ganyan ang pagkasabi ni Father, so I assume na yung narinig niya na debate yung madugo. Na siguro every time nakikinig siya ng debate, ang palagi niyang napapakinggan yung mga debate na hindi malumanay. Kaya Baka siguro yun ang nakikita niya palagi every time may debate, nagsisigawan, may mga threat, o yung iba pa nagpepersonalan. No, wala naman talagang pag-ibig pag ganyan. Walang pag-ibig pag ganyan. No, although nasa debate, minsan tumataas ang boses dahil sa mga reasoning natin, at minsan yung mayroon tayong mga wag ka mo nang sumapaw, ganun ba? No? Kasi yung ganun talaga, nagkakaroon talaga ng ng komosyon. So siguro yun ang mga nakikita at naririnig ni Father, tapos na-misinterpret niya. No? Kasi kung puro ganun ang nakikita ni Father, abay natural na ganun talaga ang masasabi niya. Bakit ganito yung pinagagawa nila? Parang nawala yung pag-ibig. Kasi yung debate, although nagdi-debate kayo, dapat sa gitna pa rin ang pag-ibig. Mga ibabaw pa rin talaga dapat ang pag-ibig sa debate. Kaya nga ako, kahit na minsan high temper rin ako sa debate, sarili ko na ibalik sa yung usapan, ibalik sa kung sabaga may pag-ibig ba, may pag-uunawaan. Pinipilit ko sarili ko na ibalik dyan, no? Hindi ko minsan, hindi ko ginagatungan para hindi lalong umapoy. Ganoon ako eh. Pero talagang hindi talaga maiwasan yung mga komosyon, yung mga sigawan, may mga ganon. Lalo na pag yung talagang kadibate mo provoking, makipag-debate, yung talagang hinahanapan ka ng butas para magalit ka. May ganon na mga debater eh. Pinapalabas nila yung weakness mo, yung para magalit ka, lumakas din ang boses mo, tapos pag lumakas ka ng boses mo, titirahin naman ngayon yung
o yung gesture mo na ganun. Siguro yun ang mga naririnig ni Father na narinig mo. Kaya ganun ang kanyang komento, no, negative kasi nga parang nawala na yung pag-ibig sa Diyos para sa kanya kasi nga nagsisigawan na. Totoo naman yun. Totoo naman yun. Kaya nga sa debate, kahit pa debate yan, dapat nasa ano pa rin, nasa gitna pa rin ang pag-ibig. No? Kaya sabi nga ni Paul, kung makikipagdebate ka, iwasan mo yung debating walang kabuluhan. Yan ang sinabi ni Paul. Pero hindi sinabi ni St. Paul na wag ka nang makipagdebate. Kasi si Paul mismo nakikipagdebate. No? Si Paul mismo nakikipagdebate. Sa Gawa 18:18 nakikipagdebate siya. Ang daming debate ni St. Paul. Nanalo pa nga siya sa debate, sabi sa account na isinulat ni Lucas sa Gawa. At nanalo si Paul sa debate, sabi ni San Lucas. So hindi masama ang debate kasi alam nyo, ang debate, kapatid, no, bakit pinahintulutan ng Diyos ang debate? Dahil sa debate lilitaw ang katotohanan. Okay? Lilitaw talaga ang katotohanan. Kaya pinapahintulot ng Diyos ang pakikipagdebate. Kaya nga ipinahintulot ng simbahan yan. Sa CCC 1285, no, sa CCC 1285, anong sinabi ng simbahan? Ang binyagang Katoliko, kinakailangang aralin ng turo ng simbahan at dipinsahan. So, paano mo madidipinsahan ang aral mo kung hindi ka makikipagdebate? 'Di ba? Kapag nagdidipinsa ka, you are talking back. Nagto-talk back ka doon sa tumitira sa iyo. Hindi ka umaatak, sumasagot ka. Pero para ma-challenge mo yung tumitira sa iyo, tanungin mo rin siya. So sa ano nga sa yung acts and decrees na inilabas ng ng CBCP, hinihikayat nga lahat ng pari, hinihikayat ang lahat ng pari na suportahan ng mga CFD. So baka hindi rin alam ni Father yan. No, so hindi natin siya masisisi dahil hindi niya alam. Siguro lack si Father sa pagbabasa ng mga dokumento ng simbahan. More on pastoral si Father yung narinig mo na pare. Doon siya nag-focus sa pastoral activity or pastoral works, no? So hindi na siya masyadong nagbabasa pa ng mga dokumento ng simbahan. Kasi kung magbabasa siya ng dokumento ng simbahan, talagang inuutusan ng simbahan talaga na suportahan ng mga pare ang mga nagdidipensya sa simbahan. So hindi natin masisisi si Father mo bakit ganun ang kanyang pagsasalita dahil una-una siguro yung mga narinig ng mga debate puro ganun ang narinig niya na debate, kaya ganun siya magsalita, no? Nasa isip ko nga, bro, Yes. nasa isip ko nga, bro, baka yung kinukot ko palagi ni Brother Wendell na I cannot defend our faith if I cannot call a Catholic if I cannot defend Yes, our I faith. am not worthy to be called I am Catholic if I cannot defend my faith. Si Saint Cyril of ang nag-ano niyan, Saint Cyril Tuwag mo, bro. Alexandria, no, ang nagpahayag niyan, no? So ganito, no, regardless sa anuman ang negative na sinabi ni Father, wag natin siyang i-condemn, no? Kasi may reason yun kung bakit yun ang nasabi niya. So ipanalangin natin si Father na makita din niya ang turo ng simbahan about sa pakikipag exchanges of reasoning sa mga kapatiran natin protestante, no? Kaya nga meron tayong tinatawag na na communism communism para communism, ecumenism, no? Ang ecumenism, ang turo niyan para sa pakikipag-usap natin sa mga kapatiran nating hiwalay sa ating pananampalataya. So pinapahintulutan talaga ng simbahan or in-encourage ng simbahan na dialogue tayo sa mga kapatiran nating protestante. Yun nga lang, minsan nagkakaroon talaga ng komosyon. So, ang turo ng simbahan, hindi bawal makipag-diskusyon, no? Hindi pinagbabawal ng simbahan na
dumepensa, no? Pero yun nga, sabi ni Saint Peter sa unang Pedro 3:15, dapat with a humble heart. Yun ang sinabi ni San Pedro, no? Hindi natin maiiwasan na mayroon talagang minsan, hindi lang minsan, madalas, hindi siguro sa 100% na sa mga 95% talaga na yung diskusyon na uuwi sa na uuwi sa ano sa talagang mainit na diskusyon talaga.